Lamon City. Her father is the late Mr. Diomedes Ramos Vergara. Her mother is Mrs. Belia Alma Sarmiento Baladad, a retired teacher and an Olirangina awardee in year 2019. She was born in Makati City but have chosen to live here in Bangar, La Union. She is the third among the four siblings who have 6 years gap each. She came from a family of professionals. Her oldest sister is Dr. Dalia Vergara Aspiras, who lives with her family in Canada. Her only brother is Engineer John Gilbert Vergara, who lives also with his family in Canada. Her youngest sister is Attorney Jondelia Vergara, who works at the Public Attorney's Office and a part-time professor at Aureliano University. I am proud to tell you that she is a product of Rus Elementary School, graduated as one of the top learners in her batch, one of the friendliest and talented learners. She became a star majorette in our Try and Learn Corps in Rus Elementary School. According to her teachers, she was very good in dancing. The reason why they always choose her to be the leader during dance competitions. She finished her high school in St. Christopher Academy in the year 2003. She finished a 4-year course which is Bachelor of Science in Information Technology in Ilocos Sur Polytechnic State College. She also studied caregiving and computer hardware servicing and a TESTA passer. She started a business when she was in high school. Even when she was too young then, she was able to push through with various businesses. This is all possible with the full support of her family. Together with her husband, she has now computer shop, printing shop, and cell phone shop here in Bangar, La Union, and tarpaulin printing shop in Palawan, La Union. She believes na samahan mo ng panalangin, diskarte, sipag at tiyaga ang pag-abot mo sa mga minimithi mong mga pangarap sa buhay. At ang mga ito po ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Indeed, she has so far for a great achiever. Ladies and gentlemen, it's an honor and my pleasure to present to you the woman behind these triumphs, who serves as an ideal and model for all of us and the entire community. Let us all welcome with joyous hearts and a warm approbation and praises, Mrs. Jobel Vergara de la Cruz. A round of applause, please. Everybody, magandang umaga po sa ating lahat. To our distinguished guests, to our responsible principal, Mr. Jaime Verbo, to our effective and efficient teachers, to our cooperative and understanding parents, to our lucky and determined graduates, ladies and gentlemen. Today is the graduation of the class 2025. Who did their best
reach their goals and to finish their elementary level of education. I am proud to tell you that I am also a product of Cruz Elementary School. I am so grateful and honored to be your guest speaker on this momentous occasion. Alam kong hindi ako ang pinakamagaling, pero sisiguraduhin ko may ibabahagi ako na kakapulutan ninyo ng aral. Maaari po ba natin tignan ang ating mga daliri? Ano po ang papansin? Tama po kayo dyan. Hindi sila pantay-pantay, pero may kanya-kanya sila ang kakayahan. Tulad din po yan ng tao. May mayaman at may mahirap, pero hindi ito dahilan upang sumuko ka sa buhay. Bagkus, ito ay gawin mong inspirasyon upang mapagbuti mo ang iyong sarili. Naniniwala ako na ang bawat tao ay may kanya-kanyang galing at kakayahan. Mapalad ang mga batang nakakapag-aral dahil hindi lahat ng bata ay nabibigyan ng pagkakataon na matutong magbasa at magsulat. Kapag binibigyan ka ng iyong magulang ng baon o ng pera, ay nagpapasalamat po ba kayo? Sa lahat ng mga nagpapasalamat, ay plus 10 kayo sa langit. Kasi ang mga baon o pera na tatanggap ninyo araw-araw ay hindi lang po ito basta pera. Ito ay galing sa pagod, sakripisyo, dugo at pawis nila. Nais ko lang iparating sa inyo na matuto po tayo magpasalamat. May bayad po ba magpasalamat? May bayad po ba magpasalamat? Walang bayad ang magpasalamat, pero ito ay may balik. To all graduates, maaari po ba kayong magsitayo? At palakpakan ang inyong mga magulang. Tingnan mo sila at sabihin ng malakas, maraming salamat po. Ako ay nagpapasalamat dahil lumaki ako sa pamilyang puno ng pagmamahal. Kahit maagang pumanaw na, ang aking ama ay naging maayos pa rin ang aming pamumuhay. Dahil ginampalan ng aking ina ang pagiging ina at ama sa amin. Kami ay kanya itinaguyod at nakita ko ang hirap at sakripisyo niya mapag-aral kami. Ang ate ko ay isang doktor. Ang kuya ko ay isang engineer. Ang bunso namin ay isang attorney at ako naman po ay graduate ng IT. Sabi ng aking butihit nila, tanging edukasyon lang ang tanging maipapamana ko sa inyong mga anak ko na kailanman ay hindi makukuha ng sinuman. Kaya ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng mapagmahal na pamilya. Nagpapasalamat din ako sa mga naging guro ko dito sa Cruz Elementary School. Thank you, Sir Juanito Valdez. Thank you, Ma'am Flores Ringor. Thank you, Ma'am Marlene Suyat. At thank you, Ma'am Rosario Magpali. Thank you po dahil maraming po akong natutunan sa inyo. Gusto ko rin magpasalamat sa mga naging classmates ko dito sa Cruz Elementary School. Dahil sa inyo ay naging masaya at makabuluhan ang kabataan ko. Sino gusto magtagumpay sa buhay? Itaas ang kamay.
lahat ng nakikinig sa kanilang magulang ay nagtatagumpay sa buhay. Kapag pinagsasabihan kayo ng inyong mga magulang, huwag itong masamain dahil iniisip nila ang inyong ikakabuti. Kung may tampo ka sa magulang mo dahil may mga bagay kang gusto pero hindi nila maligay, huwag kang magalit dahil iniisip lang nila ang inyong ikakabuti. Kung lagi ka nilang sinasabihan, normal lang yun. Kaya dapat mahalin at alagaan at ingatan natin ang ating mga magulang. Sa mga magulang na walang sawang gumabay at sumuporta sa kanilang mga anak, ay saludo ako sa inyo. Wait. Meron akong cellphone dito. Tuod na, Grace. Kung gusto mo, ay kunin mo. Sa kapamagaling niya, umalis na siya agad. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Juliet, congrats dahil ikaw ang winner. Nais ko lang iparating sa inyo na huwag sayangin ang bawat pagkakataon na meron ka. Grab the opportunity dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Maaaring ng pagkakataon na para sa'yo, kapag pinalagpas mo, ay umaga sa iba. Lagi natin tatandaan na nasa huli ang pagsisisi. Always remember, when a good opportunity knocks at your door, grab it. Kaya tanggapin at magpasalamat tayo sa mga biyaya na dumarating sa atin. Ingatan ninyo ang mga taong tunay na nagmamahal sa inyo. Ingatan ninyo ang mga mahal ninyo. Grab the opportunity. Ipakita mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. We will never know kung ano ang mga pwedeng nangyari iba pinabalasan dahil tanging ang Diyos lang ang may alam. Minsan, hindi mo malalaman ang halaga ng isang tao o ng isang bagay unless mawala ito sa atin. Kaya habang napili natin sila, ay paramdam natin sa kanila kung gaano sila ka-importante sa atin. To all graduates, never give up. Never give up your dreams because one day, every effort will be rewarded. Huwag mo isipin yung pagod. Ang isipin mo ay yung pangarap mo sa buhay. Kung napangihina ka ng loob, huwag matakot dahil parte palagi ng tagumpay ang kabiguan. Kung nabigo ka man, ang importante ay natuto ka. Magpatuloy ka lang sa iyong pangarap at huwag susuko. Balang araw ay makakamit mo rin ang mga minimiti mo sa buhay. Ako bilang isang negosyante, marami na rin akong pagsubok na naranasan. Year 2008 ay nagbukas kami ng printing business. Nag-umpisa kami sa isang computer at isang printer lamang. Nag-build ang pangalan ng shop namin o mas kilala sa tawag na MP. Dahil sa sipag at tamang diskarte namin mag-asawa, ay naging maayos ang takbo ng aming negosyo. Ngunit sa negosyo, minsan ito ay matumal at kapag minalas ka, ay talagang buhay.
negosyo. Pero sa di inaasahan, dumating si COVID-19, sarado lahat ng shop namin. At ang masakit ay makita ko ang mga kasamahan ko sa shop na malungkot dahil wala silang trabaho. Lagi ko po silang pinapumusta at nagbibigay ng tulong kahit sa maliit na paraan man lamang. Noong pandemic, isip ako ng isip kung anong maaari kong pagkakitaan. Naisip ko pong magparapon ng cellphone at ito naman po ang pinangkilig ng mga tao. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang ako magbenta ng cellphone? Kaya kahit hindi po sapat ang aming puhunan, nagbukas kami ng cellphone shop sa panahon ng pandemic. Alam mo naman, noong pandemic ay super in demand ng cellphone dahil sa online class. Kaya sa sipag at tamang diskarte naming mag-asawa, ay naging maayos po ang aming negosyo. Sa awa ng Diyos, dalawa na po ang cellphone shop namin dito sa Bangraya Union. Yung isa ay sa dating The Generics Pharmacy at yung isa ay sa tabi ng 7-Eleven. Nakakatawang isipin na sa loob ng 70 years ay buhay pa rin ang printing shop, computer shop, and tarpaulin shop po namin. Sa negosyo, natutunan kong bawal maging kampante. Bawal ang mahina. Kapag ikaw ay napagod, magpahinga ka lang pero huwag kang susuko. At para magtagumpay ka sa buhay, hindi sapat na magaling na lang. Dapat samahan mo ito ng sipag at tamang diskarte. At syempre, dapat kasama natin si Lord sa buhay natin. Hindi perfecto ang buhay ko. Pero masasabi ko na masaya ako kung ano ang meron ako. Maiksi lang ang buhay. Kaya lagi natin piliin na maging masaya. Kaya mga graduates, never